Nagpaliwanag po si VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, kung bakit ayaw niyang pumunta dyan sa hearing sa Kongreso na kung saan binabakbakan siya. Dahil unang-una, sabi ni VP Inday, mga kababayan, bakit naman ako pupunta dyan na ang leader dyan na si Tambaloslos, ang Speaker of the House daw, mga kababayan, ay na-implicate sa bribery case na umabot na hanggang sa Amerika. Nakakahiya. Tapos yung isang congressman dyan, convicted criminal na child abuser. At yung isa pang kongresista, may utang pa sa kanila. Sa kanyang husband, mga kababayan, na 9 million. Wala atang balak bayaran, kaya inaway si VP Sara, mga kababayan. Panoorin po ninyo, ha? Parang sinugod nyo daw po. Yun yung word na pagkakasabi nila. Parang sinugod nyo daw po yung House of Representatives daw po. Grabe ang term ng mga buhaya, no? Parang apik-apik sila, mga kababayan, na sinugod. Gayong nag-ask naman ng permission si VP Sara at pinayagan ng mga buhaya. Ngayon sasabihin na sinugod. Kung sasabihin nilang, bawal Sara, huwag kang pumunta dito. At pumunta pa rin, yan ang sinugod. Pinayagan nyo sinugod pa rin. I mean, your reaction lang po, ma'am. Kasi parang, ang dating po sa kanila, parang kayo bro, sumusugod daw po kayo, pumapunta po kayo, pero sa mga hearings, hindi daw po kayo nagpa-participate. Pumunta po kayo kay former President Duterte, sa Quadcom, pumunta po kayo kay Yusek Lopez, pero sa mga hearings daw po, hindi po kayo pumupunta. Yes. Hindi talaga pupunta dahil bias kayo, mga ungas. Yes, tama yun. Tama yan. Tama. I don't know kung sugod ang tama ng word doon dahil nagpaalam naman ako at pinayagan nila ako. Bakit kayo pumayag in the first place? Tapos, nung pumayag kayo, pa-victim kayo na sasabihin nyo, sinugod kayo. Pero tama yon. Hindi talaga ako umaattend sa hearings. Why? Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case? Diyos mio. Yung heavy luggage daw, mga kababayan, ha? Imagine niyo, pagkano kayang laman ng mga heavy luggage? Yung bribery case daw sa Okada dispute, mga kababayan, umabot na sa Amerika. On record in a court case. Why would I answer to a member of, hanggang ngayon, hindi ko alam bakit member pa ito ng House of Representatives, convicted of child abuse, si taking Francine. IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila. Castro. Diba? Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil... ang laki ng 9 million, no? May utang pala, mga kababayan, kaya inaway si VP Sara para hindi na masingil. Sa isang case. So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo, na may screen cap ako, nagsasorry sa ginagawa ng anak niya. Alam niyo, hindi pa umabot sa buhay ko. For sure, hindi yan si Bigs Nograles dahil patay na ang tatay. Na nagsorry ang tatay ko, kanino man, sa ginawa ko. Sino Pero pa? This member of the House of Representatives, tinetext ako ng tatay, I'm sorry. I'm sorry. So why would I answer to him? Nagsorry yung tatay. Dahil may maling ginagawa. Sabihin, may ginagawang mali. Yung anak. Lala. Diba? So why would I answer to them? I am here because of Yusek Lopez, and I will be here for Gina, for Lemuel, for Sunshine and Edward, and whoever magagaling sa Davao na ipapatawag nila. I understand si Barbara, si Carla, ipapatawag nila, si Bandiding papatawag nila. Kasalanan nyo, mga buhaya, bakit pinayagan nyo si VP Sara? Ayaw na tuloy umalis hanggang Lunes. I will be here for them. And all the rest na makontempt. I will be here for President Duterte. But I will not be... No, I will not answer to members of the House of Representatives. Especially sa may utang ng 9 million sa hindi naman sa pamilya namin, sa law firm ng husband ko. That is 9 million na dapat ini-enjoy ng pamilya namin. Pero hindi niya binabayaran. Sana namin ng... Last na lang po, ma'am. Akala ko lang, biglang nag-iba ang muka. Hindi pala si Sara. Ma'am, ano pong reaction ninyo when Castro was the one who cited Yusek Zuleyca in contempt? Ano pong reaction niyo po when you heard na it was Castro and not the other members who pushed Ayun si Sara, yung mukha ni Sara parang munggo. Andun sa dulo, mga kababayan. Cited Yusek Zuleyca. Salamat po. Nahihiya ako para sa Pilipinas. Noong sinabi sa akin na ganun
yung nangyari. Isang tao na convicted ng child abuse of IP children ay sinight in contempt ang abogado, isang IP lawyer who managed a multi-awarded city. Nahiya ako para sa Pilipinas. Nahihiya ako para sa Pilipinas. Alam niyo ba, sa ibang bansa, kapag convicted ka ng child abuse, para kang may leprosy. Walang lalapit sa iyo. Walang tatanggap sa iyo sa trabaho. Daig pa ang may ketong ni Franz Castro, mga kababayan. Mas mataas pa ang mga taong may leprosy. Sasabihin na naman nila na, bakit mo dinadamay ang leprosy? Comparison lang yan. Kayo naman, mas mabuti pa nga daw ang may leprosy kaysa kay Castro. Inangat pa ni Sara ang may leprosy kaysa kay Castro, di ba? Hindi yan insulto sa may leprosy. Dahil mas okay pa kayo kaysa dito kay Castro. Taong convicted ng child abuse sa ibang bansa. Pero dito, sa ating bansa, ang isang tao na convicted ng child abuse, may power. Saan ka nakahanap ng ganyan? Nahihiya ako as a Filipino na ganito ang ating House of Representatives. Buhaya. Okay. Next question, Jason, SMNI. Thank you. Okay, ma'am. Ma'am, naririnig po ako? Yeah, clear. Para clear. Yes, ma'am. Yes, Jason. Sige. Yes, ma'am. Marami po sa ating mga kababayan po, ma'am, ang pumalag sa ginawa po ni Castro. Kung babasahin niyo po ang social media, pumalag po sila doon sa pag-cite in contempt kay Attorney Lopez. Pati si Paduano, dating rebelde, ang kapal na mukha magpakulong, pa-contempt. Mga men in uniform pa, pinapakontempt. And they said po na there is grave abuse of power. Para po sa inyo, ma'am, nakikita niyo po ba that there is a blatant abuse of authority and this is an act of power tripping po na ginagawa po ng ilang kongresista against the OVP employees? Actually, yan ay talaga sinasabi ng lawyers sa akin. Sabi nila, you must go to court. Sa totoo lang, ako lang din talaga yung nagsasabi na pabayaan na lang natin kasi hayaan na lang natin. Pasag na nato sila sa ilang debate. Hayaan na lang. Hayaan natin sila mapagod at matapos yung 19th Congress na ito. In fact, dahil habang pinagpapatuloy nila yan, mga kababayan, sila din ang nasisira. Attorney Zuleika Lopez expressed din sa akin, sabi niya, I cannot go through all this. Ngayon lang naman na sila sisip-sip, mga kababayan, dahil midterm. And after nyan, mga kababayan, isa-isa na yang kakalas dahil matapos sila pakinabangan ang ngagngag administration ngayon dahil sa midterm election, doon naman sila sisip-sip sa posibleng maging susunod na presidente. Then not end up in the Supreme Court annotated report sa SCRA. Sabi niya, be in the books somewhere. Kung ganito man lang din ang pagdadaanan ko, we have to be in the legal books. So, ako din, napapaisip na ako. Pero ako lang din talaga yung nagsasabi sa mga lawyers na hold niyo muna yung mga cases ninyo, wag na muna. But they are just waiting sa akin na magsabi na i-file nyo lahat ng kaso na yan. Unconstitutional yung rules nila. Para masampan sa kanila. They interchange persons and witnesses doon sa rules nila. They say inquiry, they interchange inquiry and investigation doon sa rules nila. Ang problema, mga kababayan, pati Supreme Court hindi ginagalang ng mga buhayang yan. Dahil hawak din nila ang budget ng Supreme Court I-hostage na naman ang mga buhaya, mga kababayan. Walang investigatory prosecutorial powers ang Congress. They can only do in aid of legislation and they must respect the rights of persons appearing therein. But hindi na natin nakikita yun ngayon. Nakikita nyo kung ano-ano na lang gusto nilang sabihin. Ano ba ang tawag yan? Defamation. Nakikita nyo? Defamation ng pagkatao ng mga Ilan-ilan lang naman sila, mga kababayan, siguro mga 20 more or less. Tandaan natin lahat iyan. Tapos kapag wala na singagngag, humanda kayo, mga buhaya kayo. Walang rules. Ginagawa nila ng rules as they go along. Wala silang
pagrespeto sa Constitution na dapat sumusunod sa Constitution. Kung mga walang yung rules hiya. nila. My position is they have unconstitutional rules. Tinatamad lang talaga ako umakyat doon sa Supreme Court para questionin yung rules nila kasi ang gusto ko, hayaan sila kung ano yung sabi ni Saya pa kung sa ilang ibati, pasagdi na sila. Gusto lang muna ipakita ni Sarah mga kababayan kung gaano kahudas ang mga ito. Next question. Up to what extent ang kanila ka-demonyohan. So anong masasabi nyo dito mga kababayan na nakakahiya itong mga buhayang sa Kongreso? Post your comments below.